Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Malutas na kaya? Pamamaslang kay Kapitana? Cellphone na nakuha? Maging susi kaya? Para malaman kung sino ang may sala, alamin sa Kilos Pronto. Kahapon, ipinilabas natin ang kaso po ng isang barangay chairperson o chairwoman dyan po sa Batangas na walang awang pinatay. Binaril ho to sa ulo. Kung matatandaan ho ninyo, isang cellphone ang natagpuan po sa crime scene ng mga otoridad. Sa pagkakataong ito, magawa na kayang tumbukin ng otoridad ang tunay na motibo sa pagpaslang ho dito sa Kapitana. Sa isang putok ng baril, pinuntirya ng gunman si Chairwoman Leonor Angeles sa loob mismo ng kanyang opisina sa Barangay Hall ng Santa Clara, Santo Tomas, Batangas. Bumulagta si Kapitana at hindi na umabot ng buhay sa ospital. Mabilis na nakatakas ang salarin at ang kanyang ka-riding in tandem. Nabalot ng takot ang taong bayan. Sa krimeng ito, tatlong anggulo ng pagpaslang ang binubusisi ng crime desk katuwang ang otoridad ng Santo Tomas PNP. Tungkol ito sa droga, away politika at illegal quarrying. Lumipas ang isang buwan sa eksklusibong pagtutok ng crime desk. May mukha na ang salarin. Maalala kasi na noong kumaripas ng takbo ang riding in tandem matapos sa pamamaril, naiwan sa kalsada ang cellphone na bitbit ng gunman. Nung patakas na yung suspect natin, nasakay na sila nun sa getaway motorcycle nila. Pinahulog naman yung cellphone na Samsung. So, nakuha po ng ating mga intel personnel. Then, doon nagsimula yung mga magandang developments ng aming investigation. And, ang breakthrough ay nung nag-search kami through sa mga numbers, and na-find out namin na may mga Facebook yung may-ari ng cellphone. Pagmamay-ari umano ng isang Jessica Guinyo ang naturang cellphone. Nakausap na mga intel operatives si Jessica. Ayon sa kanya, kinuha raw ang kanyang cellphone ng ex-boyfriend niyang si Rodrigo Manalo alias Eric, Tubong San Pablo, Laguna. Si Eric ay kanyang pinatunayan na naging ex nga niya at binagbabantaan tong si Jessica. Tapos ang sabi niya, pwedeng si Eric ay sa mga gunman or gun for hire personalidad. Nang kalkalin pa ng mga pulis ang laman ng cellphone, nabatid kung papaano pinlanong patayin si Chairwoman Angeles. Doon ay nakita namin yung palitan ng text ng gunman, ng tipper, saka isang nangangalang si Junior, yung tipper na nababanggit doon sa text na nandun sa area nung oras na si Kapitana ay mabaril sa barangay. Naghabla na ng demanda sa Piskalyan Pamilya ni Kapitana noong November 24, 2016. Tuloy na raw umalis ang suspect na si Rodrigo Manalo sa kanilang lugar. Ayon sa PNP, sa tatlong motibo ng pagpaslang kay Chairwoman Angeles, mas tinutukan nila ang anggulong pagsugpo ni Kapitana sa iligal na droga. 4 na araw bago paslangin ang punong barangay, nabanggit umano ni Chairwoman Angeles sa kanyang kapatid
na itinago namin sa pangalang Egay na sa oras daw na may mangyaring masama kay Cap, posibleng sangkot dito ang 3 drug personality sa kanyang nasasakupan na muli nagpanta sa kanyang buhay. Dahil sa kanyang advokasya na talagang labanan ng droga sa kanyang nasasakupan. Kasi nga napaka-active nitong ating kapitana tungkol sa laban sa droga. Pagkakaalam ng ayon dun sa kapatid dahil daw sa illegal drugs na etong mga taong ito, yung mga galit kay or may nanakit kay kapitana. Hindi mo na bibigyan ng pagkakakinanla ng crime desk sa 3 pangalan habang inimbestigahan pa sila ng otoridad. Patuloy itong tututukan ng KP Crime Desk. Ito yung danger, Ben, no? Kapag ang isa pong lokal na gobyernong opisyal po ay talagang desidido tulungan si Pangulong Duterte para labanan pong illegal na droga. Yun nga lang, meron kang kaakibat po na yung panganib. So, ano bang pwede natin may tutulong sa kanila? Sabi nga ni Pangulong Duterte, akong bahala sa inyo. Yun nga lang, ito si Barangay Chairwoman, pinatay, no? Kaya importante rin pakipagtulungan talaga ng barangay at pulis. Lalo-lalo na dito sa mga sinasabing intel sa mga lugar. Kasi, Lex, may mga sinasabi kasing may yung info reference. Mga impormasyon sa mga tao sa lugar na kung maaari ipasa mo sa otoridad, sa mga pulis para ma-process nang sa ganun ang trabaho sa pulis. Pero ikaw, nagsusumbong na. Pero pag ikay lulutang at ikay babangga sa kanila, nandoon yung risk. Yes. Pero ano rin po natin sa ilang po mga government officials, especially sa barangay, dahil kayo mismong kaharap po ng mga kalaban ninyo dyan. Dahil sabi nga, marami ho mga nasa barangay ang involved po talaga sa drugs. Pero konting ingat lang ho siguro ho at may humingi ho ng tulong sa ating po mga kapulisan.